maikling mga tanong lang po sa PNP. Again, can we swear? Can somebody... tapos na po sila? Tapos na. Oo nga pala, kanina po. Okay. So, inimbestigahan niyo po ba ito? Opo, ma'am. Sino po nag-imbestiga? Anong unit? Pasay City Police Station po. Yung po mga investigators ko. Okay. Napabalita rin po na mukhang tapos na po yung investigasyon. Di ho ba? Tapos na ho ba? Ongoing pa po ang continuous po itong investigation namin, ma'am. So, in other words, wala pa ho kayong nasasampa. Pero may naisampa na po kami. Just this morning, ito po, itinext sa akin ng chief investigator ko na naisampa na po, ma'am, ang kaso. Okay. So, July 6, July 7 po ito, o July 7 na yan. Saan nyo ho pa pala, saan nyo ho sinampa yung kaso? Sa City Prosecutor's Office po ng Pasay City. Okay. Ano pong kaso ang sinampa nyo? Murder po, ma'am. At ilan pong mga respondents ang kinasuhan nyo? 2 po. 2 policemen. Opo. Okay. Now, July 7 po yung nangyari. Ano ho? Yes, Pwede po. ho bang pakisabi sa amin kung bakit medyo natagalan ng konti? Yung pag-file nyo Actually ng po, ma'am, kaso? hinihingi namin po sana, mabuti po, kahit paano, narinig ko po ang version ng may bahay ng yung pong ating mga naging biktima doon sa, yung mga suspect po natin sa drugs na yon na namatay, na na-encounter ng ating mga pulis na. So, dito po, mabuti po at narinig ko po yung version ni ma'am. Kasi po, ini-invite namin sila, ayaw po naman nilang pumunta sa opisina namin para magbigay po ng pahayag. Pero, Okay. Ilang beses nyo po sila inimbitahan? bukod po doon sa verbal, marami po beso, sinulatan pa po namin. Okay. So, hindi ho nag-cooperate sa inyo? Hindi po, ma'am. Yung pamilya ng Opo, biktima kasama po itong ma'am. testigo. So, sino-sino po ang kinasuhan nyo dyan? Kahit hindi nyo na muna po siguro sabihin ng pangalan. Pero, dalawa ho sila. Opo, ma'am. Di ho ba? Kaya po, ma'am. Mga pulis sila. Yes, ma'am. Yung dalawa ho ba, kasama sila dun sa Siam? Dun sa 3 na sinasabi po ng testigo na pumasok at saka yung 6 na parang backup? O iba? Wala pong binabanggit si ma'am. Hindi Pero niyo sa po palagay alam. ko, po Okay. nandoon yun. Dahil, Pero na-identify nyo yung 2 pulis na bumaril doon opo, sa mag-ama. na-identify po namin. In a nutshell, ano ho ba yung version nila? Meron ho silang final na sagot doon sa pag-imbestiga nyo. Di Meron ba? po. Meron po, ma'am. Pakikwento nga ho, pero try to make it as brief as possible. Ano po yung version nung 2 pulis na yan na kinasuhan nyo? Ito pong 2 baril, ito pong 2 pulis na to, ang kanilang version is, nung ipapasok na nila sa detention cell, itong mag-ama ay Sa Said? Opo, sa Said, sa Station Anti-Illegal Drugs Office, ay nangagaw po ng baril. Yung 2 po. Opo, ma'am. Ano daw pong klaseng baril ang inagaw? Ayun po Baril service- ng mga pulis? Baril po ng mga pulis. Yung po Nung service 2 pulis? yung pong una, yung unang nag-escort, yung naka-escort sa kanila. Yung isa lang po ang yung tinangkang inaagawan. Ng Saan ho nila inagawan? Di sa loob umano? po mismo doon po sa loob ng istasyon na malapit doon sa detention cell, ma'am. Okay. So, nasaan yung mag-ama nung nag-agaw? So, wala sila dun mismo sa cell. Kasi mga po, ma'am, ipapasok sila doon sa cell. Ipapasok Ipapasok, dapat sa dapat, cell. opo. Ano ho bang oras, kailan ito nangyari? Yung suppose na nang aagaw? Buksan ko lang po, ma'am, itong aking Yes, records please. para hindi Yes, po ako please. magkamali. Yes. Magtanong lang ako, napag-drug test nyo ba yung mga suspects nung hinuli nyo? Tapos na po yung drug test? Pinamedical po yun, sir. No, drug test. Hindi po yan, Wala. sir. Thank you. But I'll So, check po. walang drug test. Walang medical. Meron, pinapamedical po yun, ma'am. Okay. Base po dito sa report, 10 p.m. Teka. (2:15 p.m.)
of July 7, 2016, outside the Said Detention Cell of Pasay. July 7, 2:15 a.m. PM po, PM. afternoon. Afternoon. Yung insidente nangyari according to the two policemen respondents. Yes, ma'am. At sino daw ang nag-attempt na mang-agaw? Parehong mag-ama o yung isa lang sa kanila? Ang nang-agaw po nung una ay yung tatay. Si, Ano yun? Account ng pulis yun. Yes, Ano ba, no? that is the account. Let it be clear that ang sinasagot ho ni Hepe ay yung account nung dalawang kinasuhan na po. yes, ma'am. So, si Renato Bertes po ang nang-agaw ng baril. Yung ama. Opo, ma'am. Yung si JP, nang agaw din ho ba daw? Nung nakita niyang yung kanyang ama ay nakikipambuno doon sa ating pulis, ay tinulungan niya yung kanyang ama, yung kanyang tatay. Kaya napilitan sila, yung dalawa, na barilin yung mag-ama. Pareho ho ba silang ng baril o yung isa lang? Pareho po, Pareho, according to them. according to them. Okay. Now, Chief, yes, Madam Chair. Senator Ping. next time, pag may ganyan, anyway, automatic na ito, pero you could have put up a solid defense, di ba? Kasi kung positive sa drugs, under the influence of drugs, talagang medyo wala sa huwisyo, pwede mang agaw talaga ng baril. But you did not establish that fact because you did not undertake a drug examination on the arrested suspects. Anyway, just a thought. Madam Senator Chair, Cheese, are you pursuing a similar line of questioning? Yes, Madam Okay, Chair. go ahead, please. to correct the answer earlier given by our resource person, Madam Chair, based on the affidavit submitted, given to us by the committee, by the two policemen, they conducted a drug test on the two suspects. May I now inquire from the PNP, ano ho yung resulta ng drug test? Base po sa affidavit kasi ng dalawang pulis, sabi nila, dinala nila for drug testing yung dalawang suspect at nung pabalik na raw sa Said, bago ipasok sa selda, tinanggalan ng posas at doon daw tinangkang mang-agaw ng baril. That is a good point. Kasi narinig po natin si Hepe na ang sinabi niya po kanina, walang drug test. So, ano po ang totoo dyan? Ma'am, Nag-drug sabi test ko po, o hindi po? ang sabi ko po nga, titingnan ko po, ito nga po nandito sa report, ito, as they were brought above the drug personalities at the portion of it for drug testing examination. So, doon lang po, pinapadrug test po ng ating... So, sinasabi niyo na po ngayon na mukhang dinala naman talaga Opo, for ma'am, drug nandito po sa testing. report. Kaya Okay. sabi ko nga po, I Saan will po yung check. resulta? Meron ho ba kayo? May resulta ho ba? At ano? Sandali lang po, ma'am. Mukhang wala pa. Madam Chair, while he's looking at his records, may I place on record the answer to question number 5 in the affidavit of PO1 Michael Tomas. In part, I quote, "Bali ganito po ang nangyari kanina. Galing kami sa SPD Crime Laboratory dahil pinadrug test namin itong aming naaresto na mag-ama na drug personality suspect sa kasong paglabag sa PD 1602 at RA 9165. Pagkatapos ang drug test ay bumalik kami sa Said SOTG at doon na nga po daw naganap yung tangkang pag-agaw." So may drug test pong nagawa at ginawa. Okay, based on the affidavit. So, ano po ang resulta? Ma'am, ito po katetext lang po nitong mga tao Sino po ang Meron nag-text sa inyo? Pakisabi po on record. We want it to be put on record. Sino po nag-text sa iyo ngayon? Police Senior Inspector Pascual. Sabi niya rito, "Sir, meron po tayo result ng drug test. Positive po." Sino? Yung pong dalawang So Suspect, yung mag-ama. ngayon po sa inyo tinext. Opo, Ngayon ma'am. lang po. Opo, ma'am.
So wala kayong papel dyan. Ngayon, Madam Chair, Madam Wala Chair, pa po kaming kopya. just Wala a pa point akong of kopya order, rito. Madam Chair. Madam Chair, just a point of order. To be fair to the PNP and to Police Superintendent Nolasco Batan, usually we make people testify on the documents. If they were the one who filed that report, he is referring to a police incident report that he is reading that was submitted to him. But he did not make that report. That's why nga, fina-follow up niya. But maybe what the PNP can do next time is that if it's based on the reports, isama nyo yung mga nagdala ng report para tawagin nyo lang sila mag-testify. No? Not to defend, but it's unfair. That's why I asked the CHR kung nandito yung team. No? Para nga sila ang mag-testify, Madam Chair. fair enough. Based on the records that you have right now, wala po kayong makita dyan na in writing, indicating or reflecting the results of the lab, Dali lang, mama. At pakitanong ho yung nag-text sa inyo, Submit ano na ho lang. ba yung date ng resulta o ngayon lang po? Submit na lang. Kasi tinext nyo nga po, pwede ho bang tanungin natin, kailan ho ba lumabas ang resulta na yan at pwede nyo po silang tanungin later kahit ho hindi ngayon, gusto ko lang hong, I'm just advising you po, sir, na tanungin nyo rin sila kung bakit wala yung written results dyan sa record that you have now. Now, yes, Just a quick request. Considering that the Chief of Police has already said that there is a report or there are test results, then perhaps we can request that the Submit test it. results be submitted. yes, please. And ang itatanong ko rin po at this point, dun po sa resulta ng inyong investigasyon, nasabi nyo nga po, finally, nakasuhan na po yung dalawang pulis. Kanina ho ba? Kanina, po nakasuhan. na-file, Kanina po. Doon po sa resulta ng inyong investigasyon, lumabas ho ba yan na nagpa-drug test at yung resulta ng drug test? Ma'am, sinasubmit po namin ito sa prosecutor's office kung kanino po namin nire-refer yung case for them to evaluate the documents. Doon sa records po na finorward nyo sa prosecutor's office of Pasay, I believe, ma'am, kasi I po nandito suppose. na po ako noong ipinal nila. because that is supposed to be the office Yes. with the proper jurisdiction. Yes, ma'am. Now, alam nyo po ba kung yung records na finorward nyo sa Pasay Prosecutor's Office may kasama na dokumento about the results of the drug testing? I believe, ma'am, marunong po ang ating mga investigator. They are not new to their jobs. So kaya nga po, alamin nyo po, yung Yes, kung ma'am. sino man nag-text sa inyo, Yes, ma'am. na kung kailan talaga yung lumabas na resulta ng drug testing na yan. Now, ano ho ba yung pinaka-findings nyo in the course of your investigation that led to the filing of the case this morning with the Pasay City Prosecutor's Office? Ang ipinal po namin kaso ay murder po doon sa dalawang pulis. Bakit po murder? Dahil po mayroong namatay. Ba Alam ko po, medyo kinakabahan din po kayo, ano? Ay, hindi naman Hindi po, ma'am. naman po lahat na pinapatay ay murder. We all know that under the revised penal code, killing is either homicide or murder. Yun po ang pinakapunto ko. So bakit po murder at hindi homicide? Ma'am, yun po ang findings ng ating mga investigator. Actually po, ma'am, sabi ko nga sa inyo, nandito na po ako. Pero sabi ko, yung mabigat ng kaso, ang i-file nyo sa mga pulis natin, just to show that we are not tolerating kung may mga wrongdoings po ang ating kapulisan. Yun naman po sinasagot yung tanong ko. Ano po ba gusto Bakit nyo, po murder? Kasi nga ho, hindi naman lahat na pagpatay ay pwedeng sabihing murder. Ilang taon na ho ba kayo sa serbisyo? Ma'am, ganito po, ma'am. Sabi ko po sa inyo kanina, nandito na po ako nung i-file po ng mga tao ko po yung kaso. So hindi nyo po alam exactly yung findings pala.
Alam ko po, ma'am, siyempre. Ang sabi ko nga sa kanila, yun Kaya ang nga dapat po, nila i-file. kaya nga po. So Yes, alam ma'am. nyo pala na yun po ang ifa-file nila. Yes, ma'am. Opo. Murder and not homicide. Yes, So ma'am. balik po tayo sa tanong ko. Opo, ma'am. Bakit po murder and not homicide? Kasi nga po, yun nga po ang instruction ko sa mga Hindi ako pulis ko, doon tayo sa murder case. I-file kasi. Unang-una, sabi ko nga, let them feel that we are not tolerating these things. Kung yung pinakamabigat na Malinaw po kaso- tayo dyan. Wala po tayo and we laud you na ganun nga ho ang naging ano nyo ngayon. Pero siguro naman may dahilan, may basehan kung bakit murder. Pero hindi ko ho kayo pipilitin ngayon. Di ho ba? Pwede ho ba pakisubmit na lang sa amin through the committee secretariat yung copy ng records including the findings. Thank you, ma'am. Yung Madam records Chair. na pinadala nyo sa Pasay City Pasay City Prosecutor's Office. Yes, ma'am. How soon can you submit that? The soonest, ma'am. Mamaya Isama na po. rin po yung investigation report. Sino nga ho pala ang nag-imbestiga? Sino ho nag-imbestiga? Yung mga investigador ko po sa Pasay City Police Office. Pwede po ba? Hindi naman niya binabanggitin kanina. Huwag ko na muna banggitin, ma'am, dito. Kung pwede lang po. Sure. Ako yung hindi. Okay. Basta So, tatlong ano investigator pong po. unit ng Pasay City Office of the Police? Investigation section po, ma'am. Investigation Yes, ma'am. section. Senator Riza, you have a question? Yes, Madam Chair. Bago po matapos yung ating pagtatanong kay City Chief of Police Bathan, hindi po ba na yung pag-aresto din sa isang tao na walang warrant ay isang criminal offense din? Kaya kinasuhan din po ba yung ating dalawang personnel para dito, bukod pa po dun sa murder charge? Unang-una po, ma'am, yung pong version na yan, dito ka lang narinig sa ating doon sa asawa po ng namatayan. So, we will look into that, ma'am. Salamat, sir. And lastly po, Madam Chair, yung una ko pong natanggap na impormasyon tungkol sa kasong ito ng mag-amang Bertes ay na meron na daw ang Pasay City Police na recommendation for filing of murder charges nga po. Pero meron din po akong napag-alaman na may recommendation din daw for administrative complaint. Tama po ba yon or criminal charge lang po ba? O Tama. meron din pong administrative charges? Meron pong administrative charges. Nag-conduct din po ang ating IAS. Meron na po bang update tungkol doon sa administrative complaint o rekomendasyon ng inyong opisina? Hindi, sa update po, nasa IAS na po yun. Kami po ay separate unit po yun ng PNP.